So next, si tidal power plant naman yung ating pag-uusapan. So define natin si tidal power plant. So tidal power plants harness the energy of ocean tides to generate electricity. They rely on the gravitational interaction between the Earth, Moon, and Sun to produce a predictable and renewable energy source. So, si tidal power plant, nag-generate siya ng electricity sa pamamagitan ng pag-harness ng energy doon sa ocean tides. So, para mas maintindihan natin, so meron tayong dalawang ocean tides. Una, yung high tide, and pangalawa, yung low tide. So, sabi dito, nangyayari siya dahil sa gravitational interaction dito sa Sun, sa Moon, and sa Earth. So, nangyayari si high tide kung saan yung moon natin o yung buwan, kung saan siya tumapat na bahagi ng Earth, yung buwan, hinahatak niya yung water doon sa part na yon. So, meron tayong tinatawag na gravitational force. So, yun yung reason kung bakit, kung saan matatapat si moon, hinahatak niya yung water doon. So, dito sa diagram natin, sa picture, so, dito nakatapat si moon, ayan, merong arrow dyan. So, dyan humahatak yung gravitational force. So, sa kabilang part naman ng mundo, meron siyang high tide, pero hindi siya dahil kay moon. Dahil naman to sa centrifugal force, dahil sa pag-ikot ng Earth at ng buwan. Then, dun sa part naman na kung saan hindi nakatapat si moon, dun naman nangyayari yung low tide. Ayan. So, dito, yung level ng water is mas mababa compare dito. Dito sa part na to. So, yan. Then, yung energy, yung electricity na napoproduce ni tidal power plant is predictable and renewable energy source daw. So, sa paanong paraan siya naging predictable? So, si tides kasi, meron siyang pina-follow na schedule. And meron siyang consistent yun. And scientifically measured siya dahil nga natural phenomenon yung nangyayari. So, mapapansin nyo, dun sa mga calendars, sa calendars nyo, meron kayo doon makikita, yung mga lumang klase ng calendar, yung siya, yung parang papel pa. So, kapag bago yung taon, meron kayong kalendaryo, makikita nyo na doon yung kung kailan magkakaroon ng low tide, kung kailan magkakaroon ng high tide. So, makikita nyo doon, meron doon nakalagay na moon. Tapos, minsan nga yung moon, may half moon, so may full moon. So, sa baba nun, may nakalagay kung kailan magkakaroon ng low tide. So, isa yan sa example na predictable talaga yung kung kailan tayo magkakaroon ng mga tides na yan. So, dahil doon, nakukompute din natin na sa ganitong part, magkakaroon ng high tide, low tide, tapos nakukompute natin yung mag-generate na electricity ni tidal power plant. So, ayan. So, si tidal power plant, isa siyang renewable energy source. So, punta naman tayo sa relevance sa power generation. So, tidal energy is a sustainable and reliable alternative to fossil fuels. It has the potential to provide clean electricity with minimal environmental impact. Actually, clean electricity talaga yung na-generate ni tidal power plant. Kasi hindi siya nagpo-produce, hindi siya naglalabas ng greenhouse gases. Alam naman natin na si greenhouse gases, siya yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng pollution, nagkakaroon ng climate change. So, si tidal power plant, safe siya. Yan. Next. Pasok naman tayo sa history. So, early concepts of date back to the 11th century where tidal mills were used for mechanical power. So, ito yun. Kumuha ko ng picture sa internet. Ito yung nakita ko. So, ito daw yung ginagamit before. Siguro, hindi naman na ito yung actual. Pero siguro, ito yung pinagayahan. Kumbaga, ginaya na to dun sa pinaka-original idea
ni tidal power plant. So, ang nangyayari dito, meron tayong reservoir. Actually, hindi ko alam kung saan part dito eh. Siguro sa loob na lang. Dito, sa loob nito. Kasi, may concrete din natin makita. So, nangyayari kapag low tide, pag high tide pala. Pag high tide, since mataas yung level ng water, pumapasok yung water doon sa ating reservoir. So, iniimbak niya yung tubig doon. Tapos, kapag low tide naman, yung naimbak na tubig, pinapakawalan nila yon, lumalabas ulit. Pero, dinadaanan niya yung water wheel o yung turbine. So, kapag dumaan siya kay turbine, umiikot si turbine, at si turbine, nakakonect siya kay generator. So, yung pag-ikot ni turbine, nag-generate siya ng electricity. So, yun, doon na nag-generate yung electricity. So, before, ginagamit nila yung mga nag-generate nila, ginagamit nila sa mga machinery, industrial machines. Then, bukod doon, ginagamit din nila sa grain. Siguro yung mga ginigiling nila mga butil. So, para meron silang makunan, yun, doon nila ginagamit. Yung mga nakukuha nila. Then, ito naman sa kanan natin na picture, siya na yung modern tidal power plant. Actually, ito yung pinakaunang tidal power plant na nagawa. Alam ko, kung hindi ako nagkakamali, 1961, ito, inumpisahang gawin. So, nakatayo siya sa Brittany, France. So, meron siyang installed capacity na 240 megawatts. Then, meron siyang 24 na turbines. Ayan, ito siya. Meron siyang 24 na turbines. Tapos, yung turbines na yun, meron siyang 5.35 meter diameter. Tapos, umiikot yung turbine sa 93.75 RPM. Tapos, dito sa Larance, France, yung tidal range kasi dyan, 8.2 meter. Yun yung average. Pero kapag sobrang taas talaga ng tide, high tide, 13.5 yung pinaka-max in meters ha. Tapos nag-search ako ng naging cost ni pagpapagawa dito kay Larance. So, hindi ko alam kung tama ba pronounce ko, Larance or Larance. So, nasa 620 million US dollar yun ha. So, kapag kinonvert sa pera natin, nasa billion na. So, ganun pala yung gagastusin para sa pagpapatayo ng isang tidal power plant. Sobrang mahal. Pero kung kukumputin natin, gano'n na ba katagal si Larance? Wait lang, ako ng calcu. 2025 minus, sabi natin 1966. So, around 59 years na siya. Ang tagal na. So, sobrang tagal pala ng tinatagal ng isang tidal power plant. So, next, sa basic working principle, tidal energy is generated through the rise and fall of ocean tides. Doon nga sa high tide tsaka sa low tide. Energy is captured using tidal barrages, tidal lagoons, and underwater turbines. So, tidal barrages, dams that use turbines to generate electricity from tidal flow, tidal stream generators, underwater turbines that harness kinetic energy from tidal currents, lagoons, enclosed areas that trap water at a high tide and release it through turbine. So, meron ako ditong nireading diagram. Ayan. So, ito yung components ni tidal power plant. So, meron tayong turbine, ito. Tapos, ito yung ating tidal basin, ocean, tapos yung barrage, tapos yung sluice gates. So, ano iba yung function nila? Una, si tidal basin muna tayo. Si tidal basin, dyan naman, kapag high tide, di ba? Ang ginagawa kasi ni sluice gates, kapag high tide, bumubukas yan, umaangat to. Tapos, yung seawater pumapasok, papunta dito kay tidal basin during high tide. Then, kapag low tide naman, yung naipon na water dito kay tidal basin, lalabas siya. Dito dadaan siya sa turbine. So, mangyayari, bubukas,
Actually, ano ba to? Sluice gates. Ang nangyayari sa kanya, nag-open ito. Umaangat, bumababa, nag-open, close siya. So, kapag high tide, mag-aangat siya, tapos papasok yung water. Kapag low tide, aangat pa din siya para naman lumabas yung water pabalik dun sa sea. Tapos yung barrages natin, siya yung nagsisilbing dam natin para matrap natin yung water. Ano pa ba? Generator. Actually, nakakonect si generator kay turbine. So, kapag umiikot na si turbine, dahil lumalabas nga yung tubig during low tide, yung pag-ikot niya yon, nagpo-produce yan ng mechanical energy. Then, sa generator naman, ano niya yun, i-convert niya to electricity. Napapunta naman dito kay transmission. Actually, hindi yan direct kay kay end user. Dadaan yan sa transmission, sa grid. So, meron diyang mga transformer, generator. So, ang gagawin, papababain yung voltahe, papataasin, tapos i-distribute na. So, ganun siya. Ano pa bang naiwan nating wala na ba tayong naiwan na? Ayan. So, ito naman yung animated picture. So, ito yung ating mga turbine. Ayan. Tapos, ito yung ating ayan, yung barrage natin. Ito. Ayan, ito. So, next naman, yung turbine and generator. So, itong ginagamit na turbine and generator kay tidal power plant, hindi siya same na ginagamit natin dito. So, bisa nabasa ko, mas expensive yung ginagamit na turbine generator. Siyempre, ganun din sa mga sa mga cables kasi meron yung cable diyan sa ilalim ng ng lupa, ng tubig. So, mas mahal. Kaya mapapansin nyo, mababasa nyo sa internet, mas mahal yung construction kay tidal power plant. Dahil na rin nga, sa tubig kasi gagamitin yung price nun, siguro, doble, triple, compare dun sa normal na ginagamit dito. So, yung efficiency naman and performance, tidal power plants have high energy density compared to wind and solar. Next, efficiency depends on tidal range and water flow velocity. So, yung sa una, sinasabi na high energy density compared to wind and solar. So, si water kasi, 830 times denser compare sa air. So, meaning, si tidal power plant, kasi nasa water siya, kaya niya mag-generate ng electricity kahit na mabagal yung kanyang turbine, mabagal pag-ikot compare kay wind. So, next naman, yung efficiency naman ni tidal power plant, depend siya sa tidal range. Yung binanggit ko kanina, si tidal range, siya yung difference ni high tide water level and ni low tide water level. Kasi kailangan kapag magpapatayo ka ng tidal power plant, minimum niya 5 meters dapat yung tidal range. So, ibig sabihin, hindi lahat ng sea water ay pwedeng tayuan ng tidal power plant. Next naman, cost of installation and operation. So, si tidal power plant, high initial investment but low operational cost. So, mababa na yung operational cost niya. Hindi ko nadagdag dito, si tidal power plant kasi, mataas din yung kanyang maintenance cost. Kasi nga sa dahil seawater siya, mabilis siyang, yung corrosion ng mga gamit, mabilis. Kaya yung maintenance cost niya mahal. Bukod doon, yung mga involved personnel, mga professional talaga yun. Long lifespan.
approximately 100 years compared to other renewables. So, tidal power plant, umaabot daw siya ng approximately 100 years. So, kanina, kinumpit natin si Lawrence. Si Lawrence kasi, kanina nakumpit natin, nasa 59 years na siya. Sobrang tagal. Though si initial investment para kay tidal power plant, sobrang taas niya, pero mababawi mo siya. Yun nga lang, aabot ng years talaga, 100 years, bago mo mabawi yung initial investment mo. So, next naman, sa sustainability and emission concern, minimal carbon footprint and greenhouse gas emission. So, ito yung nabanggit ko kanina. Since, renewable siya, hindi siya gumagamit ng mga fossil fuels, so, hindi siya naglalabas ng mga greenhouse gases. So, siguro meron, pero hindi ganun kataas compare sa ibang type ng power plant. Then, pangalawa, potential impact on marine ecosystem and tidal flow. Ito naman yung naging concern kay tidal power plant. Dahil nga, ang laki ng sakop niya. Actually, yung Sila Runs, ang sakop niya ay, nung dam pa lang to yung isang dam, 332.5 meters. So, ilan yun? Ang dami, ang laki ng sakop niya. So, yung ibig sabihin, yung mga sea creatures doon, naapektuhan, yung mga marine ecosystem natin doon sa seawater. Ito naman yung disadvantage niya. So, ito naman yung success pagdating kay tidal power plant. Yung una, si Siwa Lake Tidal Power Station sa South Korea. Siya yung pinaka-largest na tidal power plant. Ang cost niya, yung pagko-construct dito, is 560 million US dollar to. So, pag kinonvert sa pera natin, billion na yon. So, Siwa Lake Tidal Power Station, ang kanyang installed capacity ay 254 megawatts. Tapos, nagbasa ako regarding dito kay Siwa Lake Tidal Power Station. Yung kanyang tidal range ay umaabot, average, 5.6 meters. Tapos, yung during peak naman, 7.8 meters. Si Siwa Lake, tinayo siya 2011. Siguro mga 2010, tapos 2011 kasi siya na nag-start paganahin. Tapos, si Lawrence naman, yung nabanggit ko na yung mga sa kanya, installed capacity ni Lawrence, 240 megawatts. Tapos, yung kanyang tidal range, 8.2 meters. Tapos, yung pinaka-max na yung 13.5 meters. So, ito yung picture nila. Ito si Lawrence Tidal Power Plant sa France, sa Brittany, France. Ito naman si Siwa Lake Tidal Power Station sa South Korea. Ayan. Ito yung pinaka-largest tidal power plant. Pangalawa lang to si Lawrence Tidal Power Plant. Comparison between different power sources. More reliable than wind and solar due to predictable tides. So, si wind and si solar, di pa natin siya na-discuss kasi ito yung unang discussion natin, tidal power plant. Pero, mas reliable talaga si tidal power plant compare dito sa dalawa. Then, higher infrastructure cost compared to hydropower. So, sinabi ko na kanina, yung kanyang initial investment pagdating sa pagpapatayo ng tidal power plant, sobrang costly. So, dito pa nga lang sa example natin, itong dalawa, si Lawrence, pagpapatayo sa kanya ay 620 million US dollar, so billion sa pera natin. Si Siwa naman, 560 million US dollar, so mahal talaga. So, dito naman sa Pilipinas, actually, nung nung debate, binanggit to ni, kung di ako nagkakamali, ang nagbanggit nito ay si Zane. Binanggit niya na meron nga dito sa Pilipinas na itatayo. Actually, ang projected nila dito ay this 2025, December 25, 2025, matatapos na siya. So, tinayo siya sa Isla Capul, sa Northern Samar. So, ito siya. Actually, naghanap ako ng picture. Wala tang picture sa internet nung construction niya kasi ongoing na siya ngayon eh.
So, ito yung pinakaunang tidal power plant na itatayo dito sa Southeast Asia, as well as dito sa Pilipinas. So, siya yung pinakaunang-unang project. Sa nabasa ko sa internet, meron din itatayo, pangalawa. Visayas din siya parte. So, yun naman, plano pa naman siya, hindi pa siya talaga under construction. So, ito yung pinakauna talaga dito sa Southeast Asia. Kasi kung mababasa nyo kay DOE, si DOE, meron silang projected by 2028. Ang plano nila na 100% ng household ay meron ng kuryente. So, based sa kanilang data, around that time, yung ating peak demand sa electricity ay nasa 28,000 megawatts na. Pero ngayon kasi sa kasalukuyan, meron tayong 17,000 peak demand. So, ang ini-insist ni DOE, kailangan magdagdag ng 8,000 megawatt generating capacity yung Pilipinas. So, ang hinihingi nila around 72 billion. Ganun kalaki. Para daw magpatayo pa ng facility sa gagamitin sa pag-generate ng electricity. So, kaya mapapansin nyo, ang daming ngayon, ang daming projects ng government. So, yun nga yung target nila. By year 2028, 100% household, lahat meron ng electricity. So, next, trends and challenges. Challenges in energy transition. So, high capital investment. So, kapag nag-dwell tayo kay tidal power plant, ito yung natin, magiging kakaharapin natin na problem. Yung kanyang high capital investment. Though may balik siya, pero sobrang tagal pa. Kasi si tidal power plant, kagaya na sinabi ko kanina, matagal talaga yung lifespan niya, unlike sa ibang renewable. So, mababawi yung capital, pero matagal. Then, pangalawa, limited suitable location with sufficient tidal range. So, ibig sabihin, hindi lahat, kagaya na sinabi ko, hindi lahat ng may seawater ay pwedeng tayuan ni tidal power plant. So, kailangan munang pag-aralan. Kasi nga, meron siyang site requirement. Unang-una na doon yung sa tidal range niya, kailangan 5 meters. So, ito yung magiging challenge sa atin. Though marami tayong seawater, hindi lahat pwedeng tayuan ni tidal power plant. So, advantage naman, sustainable and predictable energy source. Oh my God, yung pusa. Sustainable and predictable energy source. Pangalawa, fossil fuel free. Then, pangatlo, low cost to run. So, yung kanyang operational cost mababa. Pero yung kanyang maintenance cost, yun naman yung mataas. Long lifespan of plant. Ayun nga, inaabot kasi siya ng 100 years para, yung tidal power plant, inaabot ng 100 years. Unlike sa ibang renewable energy source. Then, yung disadvantage naman niya, significant investment is needed for widespread adoption. So, yun nga, mataas yung kanyang initial cost sa pagpapatayo ng tidal power plant. Pangalawa, limited locations. So, hindi lahat ng seawater ay pwedeng pagtayuan ng tidal power plant. Pangatlo, distance from the grid. Since sa part siya ng sea banda. So, malayo siya sa grid. So, isa yan sa kakaharapin nating problem pag nagpatayo tayo ng tidal power plant. So, ibig sabihin, kailangan na nating additional budget, mag-extend tayo ng transmission grid. Actually, hindi ako aware sa mga locations ng transmission grid dito sa Pilipinas. Pero siguro, matlayo talaga siya sa seawater kasi wala pa tayong tidal power plant. So, ongoing pa lang yung pagpapatayo. Next, equipment maintenance can be challenging. So, ito yun sa problema kasi nga sa seawater ka. So, yung pag-maintenance sa kanya, gagamit ka ng mga professional diver kasi sa ilalim ng tubig. Bukod doon, yung maintenance ng gamit kasi nga, nakaano siya sa tubig. So, mabilis siyang corrosive siya. So, kaya nagmahal talaga yung pagdating sa maintenance. Bukod doon, yung mga ipapalit kasi, sabihin natin, kayang palitan naman, mahal talaga yung gamit. Like yung yung dun sa cable.
So, actually, nagtanong ako kay Ma'am Pat kung na-discuss to sa power system. Kasi, naalala ko sa debate, may nagbanggit na, sabi daw ni Sir Jomel, 4 times yung price compare dun sa normal price ng isang cable, yung ginagamit sa sa tubig. So kung ganun talaga, isabihin, mahal talaga yung maintenance at yung installation kay tidal power plant. So, ito naman pala, naalala ko, dinagdag ko tong incident. So, naghanap ako ng mga incident nangyari related tidal power plant. Ito yung nakita ko, kaya ito na kinuha ko. So, anong nangyari dito, etong lalaking to, si Brooke. So, commercial diver siya. Actually, ang ginagawa niya, parang nag-inspect siya sa isang tidal power plant sa Canada to nangyari. July 2016. Ang nangyari sa kanya, namatay siya nung ini-inspect niya yung sa gates. Base na nabasa ko, sa gates siya, nandun siya. Pero meron siyang mga kasama, hindi siya solo. So, meron siyang supervisor. Tapos, ang sinabi doon, parang pinapaakyat na siya para bumalik. Kasi galing siya dun sa pinakababa sa gates. Nangyari, hindi na siya naangat. Tapos, trabaho niya talaga to. Kaya parang ang pamilya niya, ang concern, tinatanong talaga kung ano yung nangyari. Kasi professional diver siya. So, sa mga nakita kong incident, ito pa lang yung nakita ko sa tidal power plant. Kaya ito yung kinuha ko. So, meron ng na incident. Namatay itong lalaking to dahil sa pag-check, annual maintenance ata yung ginagawa niya. So, maraming diver Nagkataon lang siya yung namatay. At siya yung hindi nakabalik. Parang siya talaga yung nandun sa gates. At nabasa ko, talagang trabaho niya to, ilang years na din. Kaya yung pamilya niya, hindi matanggap yung nangyari sa kanya. Hindi ko alam din kung wala kasi akong nabasa na naglabas yung mismong power plant ng kanilang counter sa nangyari. Kaya hindi ko talaga alam. Pero yun yung nabasa kong mga facts. Na namatay siya dahil nga nag-inspect siya. Tapos professional diver na siya. Meron na siyang 5 years experience sa pagda-dive. At hindi siya solo nung time na nag-i-inspect sila. Marami sila. Meron siyang mga supervisor, tapos may nagbabantay pa sa taas. Kumbaga nagsisignal na okay na aakyat na. Hindi lang siya naiangat. Tapos yun, na-dead siya. So, yun yung discussion natin kay tidal power plant. So, next power plant naman tayo.